Isayos po inyong mga orasan mga kaibigan, eksakto alas 10 na ng gabi. Samantala narito ang pinakahuling kaganapan sa mga oras na ito. Dalawang patay matapos bumaliktad ang isang bus sa Cebu kaninang tanghali. Batay sa paunang investigasyon, galing ang series bus o sa Oslob, Cebu at patungong Cebu City nang maaksidente sa barangay Talaga sa Argao. Bukod sa dalawang namatay na hindi pa pinangalanan, nasugatan rin ang iba pang pasahero ng bus. Samantala, binalasa ng Bureau of Immigration ang 19 na opisyal nito sa Ninoy Aquino International Office at 7 pang paliparan sa bansa. Ayon kay Immigration Officer in Charge sa Siegfried Mizon, simula pa lamang ito ng major na ipinatutupad bilang bahagi ng anti-corruption efforts at para lalo pang pagbutihin ang operasyon ng mga airport. Kabilang sa bagong assignment ang pagtatalaga kina Immigration Officer Maria Carmelita Vitan bilang Acting Chief ng B1 Airport Operations Division, Eddie Santelices at Chona Maria Mazer, AOD Deputy Chiefs for Operations and Administrations, Attorney Floro Balato Jr., Head ng Travel Control and Enforcement Unit. Head Supervisors naman ng NAIA 1, 2, 3 and 4 sina Dennis Opiña, Rogelio Siapian, Mary Ana Velasco at Jaime de Guzman, habang deputies sina Ninita Inchong, Gemma Dres, Ricardo Sarao at Sheila Rose Rosacay. Samantala, hinimok ng mga obispo ang mga Pilipino na ituloy ang social reforms pagkatapos ng rally bukas laban sa pork barrel system. Ayon kay Caceres Bishop Roland Terona, ang panawagan para alisin ang pork barrel ay panawagan rin para sa social reform na dapat pagsikapan ng lahat. Hindi niya dapat matapos lang ang pagkilo sa usapin ng nasabing pondo, kundi sa naisin ring magkaroon ng pagbabago at hustisya. Sa panig ni Manila Auxiliary Bishop Broderick Pabilio, sinabi nitong hindi lang dapat si Janet Napoles at pamilya nito ang imbestigahan sa pork barrel scam, kundi maging ang mga mambabatas ay mga ahensya ng gobyerno na sangkot sa anomalya. Ganap ng bagyo ang low pressure area na namuo sa silangan ng Dinagat Islands. Namataan ang bagyong Nando sa layong 90 kilometro silangan ng Borongan City. Taglay nito ang lakas ng hanging umaabot sa 45 kilometro bawat oras malapit sa gitna at kumikilos ito pahilaga-hilagang kanluran sa bilis na 13 kilometro bawat oras. Wala pang itinaas na public storm warning signals ang Pag-asa sa alinmang bahagi ng bansa. Pero pinayuhan ng ahensya ang publiko at Disaster Coordinating Council na maging handa at abangan ang mga susunod na weather bulletin. Tinaya ng Pag-asa na makararanas ng katamtaman hanggang sa malakas na mga pag-uulan ang Eastern Visayas, kasama na ang karaga na maaaring magdulot ng flash floods at landslides. PCRH Operation Tulong. At yan po mga kaibigan ang pinakahuling kaganapan sa mga oras na ito. 5 minuto makalipas ng 10:00 ng gabi.
Samantala, mayroong advisory na pinarating dito sa atin si Boss Ray. At sinasabi rito na magkakaroon ng increase sa Vismin o Visayas Mindanao. Petron advisory ito ha. Magkakaroon ng increase in Vismin o Visayas in Mindanao effective Monday, August 26. Bukas ito. Ganap na alas 6 ng umaga ay magkakaroon ng increase ng 20 centavos per liter sa Blaze, XCS, Advance at Super Premium ito. At 35 centavos naman per liter sa Turbo at The Max. So inuulit ko po, ito yung advisory mula sa Petron na ipinasa dito sa atin. Magkakaroon daw ng increase sa presyo ng mga petrolyo, particular na sa Visayas at Mindanao, effective bukas, August 26. Ganap na alas 6 ng umaga, mag-i-increase ng 20 centavos per liter ng Blaze, XCS, Advance at Super. Samantala, 35 centavos naman per liter sa Turbo at The Max. Samantala, tawagan natin mga kaibigan si kasamang Ray Sibayan na nasa kabilang linya. Kasamang Ray, magandang gabi sa iyo. Yes, Hermie. Yun sana i-announce ko eh. Kailan, unahan mo na ako. Sige, anyway. Pwede mo pa rin naman lilinawin. Sa ating mga kababayan na kapag ganyan naman may mga oil price hike, abay dapat ngayon pala magpakarga na. Oo. Full tank na. Oo, dapat. Oo. Sabi nga full tank na ninyo. Ayan na. So Full ulitin tank. lang natin siguro paring Hermie, yung oil price bukas effective 6 o'clock in the morning ay 20 centavos per liter sa unleaded and regular gasoline. And also sa diesel ay 35 centavos per liter sa diesel. And as expected, pati na rin yung iba pang mga oil companies, talaga naman tataas na rin yan. Oo, tiyak yun. So, ang nangyari, nauna lang nag-advise itong Petron and maybe Shell and others ay to follow na. Mm-hmm. So, siguro, yan ay advice sa ating mga babayan, although bukas ay merong ang malawakang kilos protesta laban sa pork barrel, yan ang pasalubong sa atin ng mga oil companies. Bukas, 6 o'clock in the morning, effective na po itong pagtaas sa presyo ng petrolyo. And Vismin lamang ito kasamang Ray? Vismin lang? Visayas and Mindanao. Yes, linawin natin. It's Visayas and Mindanao. Hindi dito sa Luzon, ha? Hindi sa Luzon. Visayas and Mindanao. Okay. Ewan ko lang, bakit nga ba Visayas and Mindanao lang nagkakaroon ng pagtaas sa presyo? Hindi, baka yun muna ang kanilang, lilituhin muna nila, lilibangin muna nila Visayas at Pero Mindanao. basta matindi ang pagtutol dito sa Metro Manila. Yes, oo. Ganun kaya yun? Anyway, yan ang kanilang advisory. So, siguro, ito po sa Visayas and Mindanao, linawin uli natin, hindi ho rito sa Luzon. Visayas and Mindanao, yung oil price increase na yan, in particular itong Petron, 20 centavos per liter sa kanilang gasolina and 35 centavos per liter sa kanilang diesel. Alright? So maraming salamat sa paring Hermie. Yes, maraming salamat. Iba rin pong lingkod, si Ray Sibayan, naglilingkod pa rin po sa pagbabalita. Maraming salamat kasamang Ray Sibayan. Bakit nga ba hindi sabay-sabay mag-increase, no? Para hindi mahalata na nag-uusap-usap sila. Malamang siguro ganun.